Magandang araw or magandang gabi po mga ka-Inside the Story PH. Samahan ninyo akong muli sa isa na namang kwento. Aswang at Kababalaghan Series, Episode 13, Aswang sa Dilim ng Baryo. May nagmamasid sa'yo. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang baryo na tahimik sa umaga pero punong-puno ng takot sa gabi. Isang baryo kung saan may nagmamasid sa dilim. Sa isang maliit na baryo sa Bulacan, napapalibutan ng mga puno. Madilim ang daan at kakaunti ang ilaw. Tuwing gabi, maagang nagsasara ang mga bahay, parang may iniiwasan. Si Luningning, isang simpleng dalaga, tagapangalaga ng paaralan. Tahimik pero mapagmasid. May kakaiba sa kanya na hindi niya pa alam. Tuwing hapon, siya ang huling umaalis sa paaralan. Nagwawalis, nag-aayos, hanggang siya na lang ang natitira. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi, may narinig siya. Mga ibon na parang umiiyak. Napahinto siya at tumingin sa paligid. Walang tao, pero ang tunog, palakas ng palakas. Sa gilid ng daan may gumalaw. Isang anino na tila sumusunod sa kanya. Kinabukasan, may batang nawala. At ang huling nakakita ay si Luningning. May mga usapan, may aswang daw na nagtatago sa dilim. Habang naglalakad siya muli, may naramdaman siyang nakatingin sa kanya. Dalawang matang kumikislap sa kadiliman. Napanaginipan niya na siya'y lumilipad sa ibabaw ng baryo, hinahanap ang susunod na biktima. Hindi na siya nagugutom, hindi na siya napapagod. At mas malinaw na niyang nakikita ang dilim. Unti-unti, natatakot siya hindi sa iba kundi sa sarili niya. Sinundan niya ang tunog hanggang makarating sa isang lumang puno. Sa ilalim nito, may mga buto ng tao. Sa itaas, ang mga ibon nakatingin sa kanya, umiiyak. Isa ka sa amin. Isang boses mula sa loob ng kanyang isip. Naalala niya ang isang gabi na siya ay nawala. Siya ay naging aswang. Hindi niya alam. Pero pinili niyang labanan ito para iligtas ang baryo. Sa gitna ng dilim, hinarap niya ang nilalang sa loob niya. Kinabukasan, wala na si Luningning. Wala na ring nawawala. Tahimik na muli ang baryo. Pero tuwing gabi, may naririnig pa rin. Mga ibon na umiiyak at minsan may aninong naglalakad sa dilim. Hindi lahat ng bayani ay nabubuhay. Minsan, kailangan nilang mawala para iligtas ang iba. Kung ikaw si Luningning, lalaban ka ba sa aswang o tatakbo na lang para iligtas ang sarili mo? Comment mo sa baba. Maraming salamat sa panonood, mga ka-Inside the Story PH. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hindi lahat ng kwento ay katang-isip lamang. Hanggang sa muli at ingat kayo palagi.